So yun guys, good morning. Ang ating trouble ngayon is low power at nakailaw yung kanyang check engine. So binasahan natin ng scanner at nakuha natin yung kanyang DTC. Tapos nag-visual inspection tayo at ito nakita natin. Habang nag-inspect po tayo, napansin po natin na may oil leak sa kanyang throttle body. So unang-unang ginawa po natin, nag-inspect tayo ng oil level niya at napansin po natin na masyadong marami po yung oil. Sobra-sobra po. Ito po dapat yung oil level. Usually guys, 'pag sobra tayo lagi sa langis, ganito po yung nangyayari. Nagkakaroon lagi tayo ng oil leaking. Dahil meron po tayong oil pump sa loob. Yung oil pump po ay ang trabaho niya ay magbomba ng langis. Ngayon, kapag sobra po yung langis, nagkakaroon po tayo ng overpressure. At kapag nagkaroon tayo ng overpressure, yung sobrang pressure niya, may kasamang langis, hahanap po siya ng lalabasan. Kaya po nagkakaroon tayo ng oil leaking. Ang normal oil pressure po ng ating oil pump is every 1,000 revolution o RPM, every 1,000 RPM po is 10 PSI. Sa driving condition naman po niya is 25 PSI above, lalo na po sa mga bagong model ngayon. So ibig sabihin mas mataas po yung kanyang oil pressure, mas mataas po yung kanyang PSI. So ito guys, unit na 'to wala siyang PCV valve. Ibig sabihin yung sobrang langis niya mapupunta sa turbocharger. Ito guys yung air filter niya, yung hose niya papunta dun sa inlet ng turbo at yung inlet ng hose na papuntang turbo is meron siyang ventilation hose. At ito naman pong hose na nasa baba niya, ito po yung outlet hose na papunta po siya dun sa may intercooler niya. Sobrang langis po natin sa makina, mapupunta po ng hose ventilation, papuntang turbo, at galing naman po sa turbo, papunta intercooler. Kapag nanggaling po sa intercooler, mapupunta naman po siya sa intake hose. Kapag napunta po siya sa intake hose, mapupunta naman po siya sa throttle body, papuntang intake manifold. Based po sa DTC natin, nakatrigger po yung throttle body niya. Ibig sabihin po, ito po yung nagiging common cause kung bakit nagtitrigger si throttle body. Kasi makikita nyo naman po, madumi yung ating throttle body. Ito po. At yung langis pong ito ay pwedeng mapunta sa EGR valve natin. Magiging cause po niya ay magtitrigger po ang EGR valve natin at magche-check engine po siya. Ugaliin po natin kapag nagpapa-change oil tayo is laging malinisan yung filter. Kung kaya naman po natin palitan is palitan kung madumi na. Kapag naiipon naman po yung dumi sa throttle body natin, ayun po nagiging common cause kung ba't nagtitrigger yung ating throttle body. Nag-i-stack up po yung kanyang butterfly. At kapag nag-stack up po ang ating throttle body, magtitrigger siya sa ECU, magche-check engine siya, at magiging common cause niya po is low power. After po natin linisan po ito, is pupunta naman po tayo sa pangalawang DTC niya na yung fuel pump po niya. Ito po ay ginawa na dati, maaaring tumalon po ng isang ngipin yung kanyang fuel pump kaya nagkakaroon ng trigger o nagte-trigger yung si ECU. Medyo natagalan po tayo dito maglinis dahil nagtanggal po tayo ng kanyang bumper at nagtanggal po tayo ng freon at nagtanggal po tayo ng condenser kasi nasa loob po niya. Sa second video po natin, magdo-double check tayo ng kanyang timing kung naka-timing po siya. Yun lang po at maraming salamat sa inyong panonood at sa inyong suporta.